Nagsisimula ang kabanata sa Crimson Water River, abala ang mga tao sa pansamantalang daungan ng barko. Ngayong araw, pinangunahan ni Roland ang lahat para masaksihan ang paglulunsad ng bagong barko. Pinagbabaklas ng mga manggagawa ang kahoy na kubo sa harap ng ilog, at lumantad ang kulay abong katawan ng barko. Dumulas ito pababa ng pampang at sumisid sa tubig. Inaasahan ng lahat na lulubog agad ang napakalaking bagay na ito, ngunit sa halip, lumutang ito ng maayos. Alam ng ilan sa mga taga-bayan na ang bagong barkong ito ay ginawa lamang sa loob ng ilang linggo. Bukod dito, kasalukuyang kumukuha si Roland ng kapitan at mga kasapi ng tripulante. Hindi maunawaan ni Nightingale kung bakit ipapakita ni Roland ang pinakabagong barko niya. Ipinaliwanag ni Roland na ito ay pagpapakita ng lakas militar. Nagtataka pa rin si Nightingale. Ipinagpatuloy ni Roland, sinasabing ito ay para ipakita sa lahat ang malaking pagbabago sa kanilang bayan. Marahil marami ang hindi pa nakakakita ng bato na barkong lumulutang. Ganap na nakatuon si Kikuzam sa bagong barko. Sa isip niya kahit para sa isang simpleng sasakyang pandagat, ang paggawa ng mga rib nito ay aabutin ng higit 1 buwan. Hindi pa kasama ang paghihintay na matuyo ang kahoy ng buo. Parang imposible na gumawa ng barko sa loob lamang ng ilang linggo. Sumulyap si Wade kay Kikuzam, tinanong kung bakit siya pamilyar sa mga barko. Lumabas na maraming taon na ang nakalipas, si Kikuzam ay isang kapitan, naglalayag sa iba't ibang kaharian. Naging ganito lang siya dahil sa ilang hindi inaasahang mga pangyayari. Habang pinagmamasdan ni Kikuzam ang milagrosong barko, naisip niya, sa loob ng 2 taon. Malamang mapupuno ni Prinsipe Roland ng mga barko tulad nito ang bawat ilog sa loob ng Grey Castle. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, napagpasyahan niyang mag-apply bilang kapitan. Sa loob ng nakatagong kagubatan, maayos na gumalaw si Leaf sa kagubatan, hinahanap sina Lightning at Maggie. Mula nang lumakas ang kanyang mga kakayahan, nakatuon na ang kanyang atensyon sa nakatagong kagubatan sa kanlurang bahagi ng bayan. Para hindi mawala ang kanyang konsentrasyon, maingat niyang pinalawak ang kanyang kakayahan, nagsimula mula sa kanlurang pader ng bayan. Araw-araw, pinapalawak niya ito ng kaunti. Balang araw ay sakop na niya ang buong nakatagong kagubatan. Sina Maggie at Lightning ay sinusundan ng bakas ng isang ligaw na baboy. Lumabas si Leaf mula sa puno, nagulat ang 2 dalaga. Parang nakikipag-usap sila sa multo. Dama po si Maggie sa likod ni Leaf. Naglakad ng ilang hakbang, at sinipat pa kung saan konektado ang katawan ni Leaf sa puno. Nakiliti si Leaf at napatawa. Marahil ay naramdaman ang presensyang malapit, ang ligaw na baboy ay tumakbo, at sinenyasan ni Leaf ang 2 dalaga na sundan siya. Hindi siya makapanatili sa anyong tao habang gumagalaw, kaya nagpalabas si Leaf ng mga baging mula sa lupa upang gabayan ang dalaga at ang ibon pasulong. Sa harap nila, isang malaking baboy ang nakaupo sa tabi ng batis, umiinom ng malamig na tubig. Makapal at matalim ang mga pangil nito. Hinugot ni Lightning ang kanyang daga, at sa isang iglap, siya ay kuminang na parang gintong kidlat, sumugod sa likod ng baboy. Ang ligaw na baboy, sa harap ng bentahe ni Lightning sa himpapawid, ay masyadong mabagal. Hindi nagtagal at ito ay nawalan ng lakas, bumagsak sa nyebe. Biglang naramdaman ni Leaf ang pagdating ng mga nilalang sa kagubatan. Nang itinuon ang kanyang tingin sa gilid ng sakop niya, nakita niya ang 2 kulay abong lobo na papalapit. May kakaibang naramdaman siya. Alam niyang ang mga hayop na ito ay kadalasang namamahay sa loob ng kagubatan. Kahit sa taglamig, bihira silang pumunta ng malapit sa gilid ng bayan. Biglang may lumitaw na pamilyar na anino sa harap niya, at ang balahibo sa kanyang balat ay tumayo. Bumalik sa isip niya ang malupit na laban sa kaparangan. Nakita niyang dahan-daw ang lumalapit sa mga pader ng bayan ang 2 dambuhalang demonyo. Wala silang dalang mga batong mahiwagang armas, at wala silang mga sibat sa kanilang likod, parang walang dala. Gayunpaman, napansin ni Leaf ang itim na bakal na guwantes sa kanilang mga kamay, ang mga armas na pumatay sa kanyang mga kasama. Sa gitna ng matinding takot at kaba, sinabihan niya ang 2 dalaga na tumakbo agad. Mabilis niyang inilarawan ang kanyang nakita at nagsisigaw. Takbo na! Walang mga sasakyan ng mga demonyo kaya hindi nila kayo mahahabol. Sa hindi inaasahan, saglit na nagatubili si Lightning, ngunit agad siyang umiling. Nais niyang manatili at harapin ang mga ito.
Tinanong ni Leaf kung bakit. Huminga ng malalim si Lightning at sumagot na kung tatakas sila ngayon sa harap ng kaaway. Paano nila tatalunan ang mga ito sa hinaharap? Kinuha niya ang baril sa kanyang bewang. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama. Saan ka nadapa, doon ka mamamatay. At hindi na siya tatakas muli. Ininspeksyon ni Lightning ang kanyang baril, siniguradong puno ng bala ang bawat kargada. Alam niyang kaya niyang patayin ang mga demonyo, ang kanilang pinakamalaking kahinaan ay ang pagkaasa sa pulang usok para mabuhay. Kung hahayaan nila ang ganitong mapanganib na kaaway na gumala sa gilid ng bayan, lalo lang lalakas ang panganib. Mukhang nakumbinsi si Leaf ng mga salita ni Lightning, at tahimik na tumahimik. Marahang tumilaok si Maggie sa tabi ni Lightning, at tumawa si Lightning. Ano daw ang sabi ni Maggie? Sabi ni Lightning na gusto ni Maggie na sirain ang ulo nila gamit ang kanyang mga kuko. Durugan sa mga pakpak niya, at pagkatapos ay iihawin sa apoy para malaman kung pwede silang kainin. Pero 2 beses lang naman tumilaok si Maggie, sabi ni Leaf. Nararamdaman ni Leaf na mga 300 metro na lang ang layo ng mga demonyo. Nag-aalangan siya, marahil dahil sa mga nakaraang laban sa mga demonyo na nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang alaala. Pero hindi oras para magtagal. Pinlano nila na una si Leaf na bibatagin ang mga demonyo gamit ang mga baging. Pagkatapos ay sisilakay mula sa himpapawid sina Lightning at Maggie. Pagkatapos ng maikling pagtingin, nag-transform si Maggie sa isang lawin, tinunton ang kanilang target. Sa ilalim ng kanyang matang matalim na parang lawin, kahit ang isang kuneho sa nyebe ay hindi makakatakas. Tigisa tayo, sabi ni Lightning. Kapag nasa kalagitnaan na ng kanilang pagdaus-dos, mag-transform si Maggie sa dambuhalang hayop. Huminga si Lightning ng malamig na hangin, mahigpit na hawak ang kanyang baril habang nagsimulang bumaba. Ang bakal na guwantes na suot ng kaaway ay malamang may electric magic stones. Ang kanilang epektibong saklaw ay mga 5 metro, tulad ng sa mga mangkukulam. Kaya't ang pagbaril mula 7 hanggang 8 metro ay optimal. Naging mas malinaw ang mga anyo ng kaaway. Biglang huminto ang isang demonyo, itinaas ang ulo at sumigaw sa kanila. Biglang, maraming baging ang sumibol, bumalot sa mga paa ng demonyo at gumapang pataas, mahigpit na iniipit ang mga ito. Isang malakas na liwanag ang bumalot kay Maggie, at sa isang iglap, siya'y naging isang napakalaking halimaw, sumigaw ng malakas habang siya'y pabagsak na lumilipad pababa. Kinagat ang labi at nagmamadaling bumilis si Lightning. Bigla siyang lumiko at itinutok ang kanyang baril sa isa sa mga demonyo. Habang isa sa mga demonyo ay nakatakas, tinamaan ng bala ni Lightning ang kanyang dibdib. Sumugod ang demonyo sa kanya, binaril niya ito ng 3 beses pa, ngunit nagmintes siya. Kumalma siya, huminga ng malalim, at saka pinakawala ng isa pang bala. Isang pulang usok ang sumabog sa likod ng demonyo. Hindi lamang tinamaan ng bala ang katawan nito, kundi pinasabog din ang tangke ng gas sa likuran. Sa isang masakit na alulong, mabilis na bumagsak ang demonyo sa lupa. Gayunpaman, mas malala ang sinapit ni Maggie. Isang kidlat mula sa isa pang demonyo ang tumama kay Maggie, nagpapalipad ng mga kislap ng kuryente. Ang kanyang sigaw ay naging isang daing ng sakit. Ang kanyang mga pakpak ay tumiklop, at siya'y bumagsak ng malakas sa demonyo sa ibaba. Ang lakas ng pagbagsak ay nagpagalaw sa lupa, naramdaman ito ni Lightning sa ilalim ng kanyang mga paa. Marahil ay nasira ng banggaan ang tangke ng gas sa katawan ng demonyo sapagkat isang pulang usok ang nagsimulang sumangga mula sa ilalim ng malaking ibon, na nagpapabilis ng tibok ng puso ng dalaga. Agad na kumilos si Leaf. Pinagsama-sama ang 12 ng mga baging upang buhatin si Maggie mula sa demonyo. Gamulong ng ilang beses sa nyebe ang malaking ibon bago ito tumigil. Agad na tumakbo si Lightning papunta kay Maggie, iniangat ang kanyang malaking ulo at niyugyug ito ng marahan. Dumilat si Maggie, ngunit tila hindi niya na kayang manatili sa kanyang mahiwagang anyo at nagbalik siya sa kanyang orihinal na anyo. Sinaliksik ni Lightning ang kanyang katawan, at nang masigurong wala siyang pinsala, siya'y maluwag na napabuntong hininga. Lubos siyang nagpasalamat na ligtas si Maggie. Ito'y isang matinding takot para sa kanya. Ang pagkakuryente ay pansamantala lang na nagpahina sa kanya, at ang demonyo mismo ang nagsilbing unan sa kanyang pagbagsak. Mukhang nakakatakot noong una, ngunit hindi siya gaanong napinsala.
Lumitaw si Leaf mula sa malapit na puno at sinuri ang mga walang buhay na katawan ng dalawang demonyo. Nagpasya silang dalhin ang mga bangkay para ipakita kay Prinsipe Roland. Nagulat si Roland nang marinig ang balita. Walang pagsayang ng oras, tumakbo siya kasama si Leaf patungo sa likurang hardin ng kastilyo. Doon, nakita niya si Lightning na ibinababa ang mga bangkay ng dalawang demonyo mula sa likod ni Maggie. Nang magtatanong na sana si Roland kung may nasaktan, biglang bumaba ang dalaga. Tumakbo papunta sa kanyang mga bisig, ipinagmamalaking inihayag na natalo nila ang mga demonyo. Tumangala siya, ang mga matay nagliliwanag sa pananalig na papurihan siya. Kung may buntot siya, tiyak na ito'y iwawagayway. Malalim na huminga si Roland. Salamat na lang at walang nasaktan sa kanila. Nang makita si Lightning sa ganitong anyo, hindi niya magawang pag-alitan ito sa hindi pagbabalik upang magulat matapos makatagpo ang mga demonyo. Minabuti niyang ipagpaliban muna ang isyo na iyon at nagsimulang magtanong tungkol sa mga detalye ng pangyayari. Habang pinakikinggan ang kanilang kwento, unti-unti niyang naintindihan ang mga nangyari. Maaaring mukhang madali ang laban, ngunit may malaking panganib na dala ito. Kung hindi naswertehan na natiis ni Maggie ang bolt ng kuryente, o kung nakatakas ang demonyo mula sa pagkakagapos ni Leaf. Ang kalalabasan ay hindi maiisip. Hindi napigilan ni Nightingale ang kanyang sarili na lumabas at sermonan sila sa pagkuha ng ganitong panganib. Ngunit nanalo kami, pagmamaktol na sagot ni Lightning. Agad na tumugon si Nightingale, sinabing swerte lamang iyon. Kung nasaktan si Maggie ng kuryenteng iyon, maaaring napakasama ang mangyari. Pagkatapos, lumingon siya kay Maggie, sinabing dapat sana ay nagulat siya pabalik, sa halip na makipaglaro kay Lightning. Gumawa ng ganoong pagkakamali muli, at mawawala ang mga tuyong isda na premyo mula kay Nightingale. Sa sinabi niyon, ibinaba ni Maggie ang kanyang ulo sa pagkapahiya. Talagang karapat-dapat siya sa kanyang titulo bilang pinakamalakas na mangkukulam sa bayan. Iniisip ni Roland na may pag-aproba habang nakatingin kay Nightingale. Habang nakatingin sa dalawang bangkay sa likod ng hardin, may seryosong ekspresyon si Agatha. Nagbabala na huwag maliitin ang mga demonyong ito. Maingat na sinuri ni Roland ang mga bangkay ng dalawang demonyo. Malalaki ang kanilang mga katawan, parehong nasa mahigit 2 metro ang taas. May kahulugan ang pagkakaiba sa kulay ng kanilang dugo. Ang dugo ng tao ay pula dahil ito ay mayaman sa hemoglobin na nagdadala ng oxygen. Maaaring hindi na nila kailangang huminga ng oxygen. Kaya't hindi nakakagulat kung anuman ang kulay ng kanilang dugo. Ang nakapagtataka para kay Roland, gayunpaman, ay kahit na magkahawig ang mga demonyong ito sa mga tao. Tila wala silang ilang mga bahagi. Nagtaka si Roland kung paano kaya nag-aanak ang mga demonyo. Inusisa ni Roland si Agatha. Kung may kasarian ng mga demonyo, sumagot si Agatha, walang konsepto ng kasarian sa kanila, at isang palaisipan pa rin kung paano sila nag-aanak. Sa daan-daang taon ng pakikidigma sa mga demonyo, napansin ng marami ang isang kakaibang pangyayari. Ang ebolusyon ng mga nilalang na ito. May mga demonyo, dati matinding nasugatan ng mga mangkukulam, na muling lumilitaw sa larangan ng digmaan sa ibang anyo. Ngunit mula sa mga bakas ng kanilang mga dating sugat, halata na sila rin ang parehong mga demonyo. Ito ay nagpapahiwatig na ang mas mataas na antas ng mga demonyo ay hindi isinilang ng ganoon kundi umunlad sa pamamagitan ng walang katapusang pakikipaglaban. Kapag natapos ang kanilang ebolusyon, pati pisikal na anyo nila ay nagbabago. Sa pagsulong ng teknolohiya ng mga bato ng demonyo at ang kakayahan ng kalaban na mag-evolve ay hindi na nakakagulat na nagdulot sila ng matitinding pinsala sa sangkatauhan sa dalawang banal na digmaan. Sinusuri ni Roland ang kanilang kasuotan at kagamitan. Sa kabutihang palad, ang mga ito ay hindi mukhang napapanahon, ang ilan ay tila makaluma pa nga. Sa mga bagay na iyon, nakakita si Roland ng isang tabletang bato. Ito ang paraan nila ng pagtatala ng impormasyon, paliwanag ni Agatha. Ngunit hindi pa nila naunawaan ang mga sulat dito. Ang mga natirang bato ng mahika ay karaniwang kagamitan para sa mga demonyong especially iya. Nagsimulang sumakit ang ulo ni Roland. Inisip niya na alam na ng mga demonyo ang tungkol sa bayan at nagpapadala na ng mga especially iya dito. Ngunit umiling si Agatha, sinabing kung talagang nais nilang magsiyasat sa mga pamayanan ng tao. Ang kanilang kilos ay hindi magiging ganito kapabaya. Para sa epektibong paniniktik,
magpapadala sila ng 2 hanggang 3 pangkat, kadalasang may kasamang demonyong halimaw na may pakpak at hindi sila maghihiwalay ng malayo sa isa't isa, lalo na sa loob ng abot ng suporta ng mga tagahagis ng sibat. Sinabi ni Ash, maaaring itinuturing ng mga demonyo na hindi mahalaga ang mga bayan sa hangganan kaya 2 lamang sa kanila ang ipinadala. Pinag-isipan ito ni Agatha at kalaunan ay tinanggihan ang ideya. Noong panahon ng federasyon, kahit ang pinakamaliit na bayan sa hangganan ay may nakatalagang mangkukulam para sa proteksyon. Malamang hindi alam ng mga demonyo ang mga pagbabago sa mundo ng tao nitong nakalipas na 4 na siglo. Kaya, ang kanilang pagsubaybay ay batay pa rin sa mga taktika mula sa ikalawang banal na digmaan. Naramdaman ni Roland ang pagluwag ng kanyang dibdib. Naniniwala si Agatha na maaaring hindi alam ng mga demonyo na may pamayanang tao rito. Maaaring sinisiyasat lang nila ang paligid ng kanilang kampo, umaasang makatagpo ng mga demonyong hayop. Marahil kaya hindi nila dinala ang mga batong mahika o mga sibat at pinili ang mas madaling gamitin na mga batong kidlat. Gayunpaman, nang malaman niya ang tungkol sa kampo ng mga demonyo sa malapit, bumalik ang sakit ng ulo ni Roland. Ang pagkakaroon ng kalaban na nagtatayo ng kampo sa mismong tabi ng kanilang pintuan ay nakakainis. Paano na ang kanilang mapayapang pamumuhay ngayon, bulong niya sa kanyang sarili. Tumingin si Tilly kay Roland na may pagkabahala. Alam ni Roland na kailangan niyang hanapin ang kampo at tanggalin ang banta. Pinuri ni Ash ang desisyon ni Roland. Sinabihan ni Roland ang mga kasama na huwag makipaglaban sa mga demonyo sa sarili nilang kakayanan. Ang kanilang kaligtasan ang pinakamahalaga. Pagkatapos ng isang saglit, idinagdag niya na kung matagumpay nilang matutunto ng kampo, magkakaroon sila ng ice cream sandwich bilang panghimagas araw-araw sa susunod na linggo. Sa pagnanasa sa premyo, nangako ang 2 na gagampanan nila ang misyon. Pagkalipas ng ilang araw, hindi kalayuan sa border town, natagpuan ang isang lugar na kahawig ng kampo ng demonyo. Ang isang malalim na yungib ay katulad ng dati nilang natagpuan sa lugar ng eksperimento ni Agatha. Upang masuri ang sitwasyon, kumonsulta si Roland kina Sylvie at Soraya. Nang makita ang mga guhit, nagulat si Roland. Isa pang yungib. Maaaring may isa pang dambuhalang nilalang sa loob nito. Kung ang naunang nilalang ay nilamon ang tore ng eksperimento, naisip niya kung ang nilalang na ito naman ang tumupok sa kampo ng demonyo. Napaisip siya kung may mahalagang impormasyong hindi niya napansin na nag-uugnay sa 2 pangyayari. Sa pagkabahala ni Roland, itinuro ni Sylvie na ang mga lagusan sa ilalim ng lupa ay nakatuon patungo sa bundok na nababalutan ng nyebe, na tumutugma sa direksyon ng yungib na natagpuan sa tagong kagubatan. Lahat ng senyales ay patungo sa isang lugar, ang Grey Castle, partikular sa ilalim ng palasyo. Sa loob ng palasyo, nakaupo si Timothy sa trono na may kaunting pagkainip, habang pinapanood ang isang mamamatay tao na nagpapakita ng kanyang mga kasanayan. Marahil ang pagiging bukas palad ni Timothy ang nagbigay kumpiyansa sa kanya. Isang lalaking may itim na sombrero ang nagsabi na kung sakaling makatagpo niya ang traidor na si Roland, madali niya itong papatayin. Nang sandaling tumingin si Timothy sa lalaki, napansin niya ang 4 na kutsilyo na perpektong nakatusok sa isang bar aisles hindi kalayuan. Tahimik na pinanood ni Timothy ang mayabang na lalaki at, nang walang sabi, tumanggo sa isa sa kanyang mga kabalyero. Ang lalaking may sombrero ay nagsimulang magtanong kung ano ang pakay ni Timothy. Talunin ang kabalyero, at bibigyan ka ng gantimpala, sabi ni Timothy. Ilang sandali, narinig ang isang sigaw sa bulwagan, ipinapakita ang resulta. Nang hindi na tumingin sa nakabagsak na mamamatay tao, inilaan ni Timothy ang kanyang pansin sa estado ng bagong sandata na gawa sa pulbos ng nyebe. Isang opisyal ang nagulat ng hindi magandang progreso, na nagsasabing ang mga sandata ay hindi kasing lakas ng inaasahan. Ang ilan lamang sa kanila ang nakakapasok sa baluti ng isang kabalyero sa loob ng 10 hakbang, at halos imposible na tumama sa target mula sa 50 hakbang. Naiinis na pinisil ni Timothy ang kanyang kamao. Mababa ang kanilang bilis ng paggawa at hindi maaasahan ang kalidad. Maraming metal na tubo ang sumabog, na nagdulot ng takot sa mga sundalo sa bagong sandata. Hindi niya maintindihan kung paano nakagawa si Roland ng daan-daan sa taglamig lamang sa isang bayan na mas mahirap kaysa sa kabisera. Para kay Timothy, maaari lamang itong dahil sa tulong ng mga mangkukulam.
Isang ministro ang nagpatigil sa kanyang mga iniisip, na inihayag ang pagdating ng mga sugo mula sa kaharian ng Don. Mula nang bombahin ang palasyo, kailangan niyang tanggapin ang mga bisita sa kanyang silid-aralan. Ang pag-anyaya sa mga banyagang sugo sa ilalim ng lupa ay isang malaking insulto. Nang pumasok si Timothy sa kanyang silid-aralan, 2 batang sugo, isang lalaki at isang babae na may magkahawig na itsura, ang naghihintay sa kanya. Matapos ang formal na pagbati, inakala ni Timothy na nandito sila para humingi ng tulong sa mga yaman o pagkain. Ngunit binigyang linaw ng lalaking sugo na hindi sila nandito para humingi ng tulong, kundi upang harapin ang isang mas malaking banta. Nagulat si Timothy at nagtanong, anong banta? Ang babaeng sugo ang sumagot, sinakop ng simbahan ang 2 kaharian. Maraming mga takas ang dumadaloy sa aming mga hangganan. Naniniwala ang aming hari na ang ambisyon ng simbahan ay hindi nagtatapos dito. Parehong nasa panganib ang Grey Castle at ang kaharian ng Dawn. Nais ng kanilang hari na makipag-alyansa sa Grey Castle upang labanan ang simbahan. Matapos ang pahayag, ipinakita nila ang isang kasunduan, isang potensyal na kasunduan para sa pagtutulungan sa depensa. Hindi matatawaran ang kabigatan ng sitwasyon. Nagbabago ang mundo at nagiging mas mahalaga ang mga alyansa. Kinuha ng lalaking sugo ang isang mapa at inilatag ito sa harap ni Timothy. Kung ang simbahan ay maglulunsad ng pag-atake mula sa Holy City laban sa alinman sa kaharian ng Dawn o Grey Castle, ang kabilang kaharian ay magpapadala ng kanilang mga puwersa pahilaga upang kabkuban ang Holy City ng Hermes. Hihinto nito ang pagsulong ng simbahan, iniiwan silang mahina sa magkabilang dulo. Patuloy pa ring umaasa si Timothy sa simbahan para sa supply ng mga pildores. Sa kasunduang ito, mababawasan ang tsansa niyang makuha ang mga pildores mula sa simbahan. Kung wala ang mga ito, paano niya mapapatalsik si Roland mula sa kanlurang rehiyon? Ngunit ang simbahan ay isang nilalang na dapat pag-ingatan. Mas mainam na bumili ng sapat na pildores at pag-isahin ang buong Grey Castle bago bumuo ng alyansa sa kaharian ng Dawn. Binanggit ni Timothy na kailangan niya ng konsultasyon sa kanyang mga ministro. Nagtanong din siya kung gaano karami ang kanilang alam tungkol sa sitwasyon sa Everwinter at sa kaharian ng Wolfheart. Nagtanong siya kung ang lahat ng impormasyon ay nagmula lamang sa mga takas. Kaunti lamang ang alam ng sugo, lalo na nang tanungin siya tungkol kay Garcia at ang kanyang Black Fleet. Iniulat ng babaeng sugo na si Garcia at ang hari ng Wolfheart ay tumakas sa kabisera at nasawi sa isang magulong labanan, ngunit wala silang natagpo ang mga bangkay. Huminga ng maluwag si Timothy, may kaunting panghihinayang, ngunit ito ang isa sa mga ilang impormasyon na meron siya. Habang umaalis ang sugo, isang ngisi ang gumuhit sa mukha ni Timothy. Iniisip niya sa kanyang sarili, ito ang kapalaran ng mga traidor. At sinasabi niya na si Roland ay magtatapos tulad nila. Samantala, sa fjord, nang natapos ang huling bahay, ang kalangitan ay unti-unti nang nagiging madilim. Ang isang lalaki ay pumalakpak ng kanyang mga kamay sa kasiyahan, tinitingnan ang mga bagong tayong istruktura. Inayos ni Lynn ang kanyang scarf upang takpan ang kanyang mga tainga, pinapainit ng malambot na bulak. Natutunan niya ang paraan ng pagpainit mula sa kanlurang rehiyon at ipinakilala ito sa Slumbering Island upang panatilihing mainit ang mga residente. Nagtanong ang lalaki kung magkano ang magagastos kung kukunin niya si Lynn ng pangmatagalan. Umaasang ipapagawa sa kanya ang iba pang lugar ng kanyang teritoryo. Gusto niyang malaman kung gaano kalaking halaga ang kakailanganin upang makumbinsi si Tilly na palayain si Lynn. Wala namang intensyon si Lynn na umalis, ngunit pumasok ang lalaki. Naglalarawan ng mas magandang buhay sa ibang lugar, kung saan maaari siyang manatili kasama nito, magtamasa ng masasarap na alak at delikadesa mula sa 4 na dakilang kaharian, at palaging may mga tagapaglingkod sa kanyang paligid saan man siya magpunta. Napakunot ang noo ni Lynn, nakikilala ang pamilyar na ugaling ito. Sinasabi nilang trabaho ito, ngunit sa totoo, parang binibili siya. Bago pa siya makasagot, hinayla ni Breeze ang kanyang kamay. Tumayo sa pagitan nila si Breeze, hinarang ang lalaki. Nag-iba ang tono ng lalaki sa iritasyon, sinabing ipinangako ng sleeping curse na magkakaloob ng anumang hiling. Biglang may kamay na pumalo sa kanyang balikat. Paglingon niya, nagulat siya nang makita si Thunder. Nagbago ang ugali ng lalaki, bumulong ng pasasalamat, at dali-daling umalis.
Napabuntong hininga si Lin sa ginhawa at nagpasalamat kay Thunder. Katatapos lang ng isang pakikipagsapalaran ni Thunder at napadaan lamang. Nang pinag-uusapan ang kanyang pakikipagsapalaran, nagniningning ang kanyang mga mata sa kasiyahan. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang dagat na may kakaibang taas. Parang lumilipad ang mga barko patungo sa nagtatayugang pader ng mga alon na hindi nahuhulog. Kung hindi niya ito nasaksihan mismo, hindi siya maniniwala na may ganitong kakaibang tanawin sa mundo. Sa gabi, nagtipon ang mga mangkukulam. Nagyakapan sila sa mainit-init na kama, nagbabahaginan ng mga kwento ng kanilang karanasan sa border town. Magdamag ang kanilang kwentuhan, sinasagot ang mga katanungan ng mga kaibigan nilang curious at naiintriga. Nang mapunta ang usapan sa Western Territory at kay Prinsipe Roland, masaya ang kanilang paligid. Sa gitna ng masiglang usapan, isang kaisipan ang sinasadyang sumagi sa isip ni Lin. Paano kung si Prinsipe Roland ang nagnais kumuha sa kanya ng pangmatagalan, sa halip na ang matabang mga ngalakal? Tatanggapin kaya niya? Habang iniisip niya ito, napagtanto niyang kung si Roland ang mag-aalok, hindi niya matatanggihan. Nakakahiya, inilublab ni Lin ang kanyang sarili sa kumot, sumilip sa paligid. Mabuti na lamang at patay na ang ilawan, kaya't walang makakakita sa kanyang namumulang mukha. Iniisip niya kung kailan kaya tatanggapin ni Lady Tilly si Prinsipe Roland. Hindi ba't magiging maganda kung magkasama sila magpakailanman sa border town? Hinigpitan ni Lin ang yakap sa kanyang scarf. Sa ganitong paraan, masaya silang mabubuhay kasama ang iba pang mga mangkukulam sa border town. Sa border town naman, si Nana ay naginat at humikab habang bumabangon mula sa kama. Kahit ayaw pa niyang iwanan ang init ng kanyang kumot, isinuot niya ang makapal na coat pang taglamig at lumabas ng kanyang silid. Doon, nakita niya si Aunt Ada na nag-aayos ng sala. Habang ngumunguya ng isang piraso ng tinapay, binati niya ito, at binati siya pabalik ni Aunt Ada nang may ngiti. Pagkalipas ng kaunting sandali, lumabas na si Nana, sinalubong ng banayad na pag-ulan ng nyebe. Araw-araw, sinusunod niya ang parehong gawain, iniiwan ang kanyang bahay patungo sa medical center. Kung may mga nasugatan, tinutulungan niya ang mga ito. Kung wala, nagsasanay siya sa pagpapagaling sa mga sugatang hayop. Minsan nakakabagot ang paghihintay sa medical center, pero nagpapatuloy siya para sa layuning magpagaling ng mga nasaktan. Habang naglalakad, sunod-sunod ang pagbati ng mga tao sa kanya. Napakalayo ng kaibahan sa kanyang naging buhay isang taon na ang nakararaan, parang ibang mundo ito ngayon. Madalas sinasabi ng kanyang mga kapatid na siya na ang pinakapopular na mangkukulam sa border town, mas sumikat pa kay Ana. Pero hindi alintana ni Nana ang kasikatan. Mas pinahahalagahan niya ang kanyang buhay sa border town. Ang bawat taong kanyang tinulungan ay bumabati sa kanya ng mainit, napupuno ng kasiyahan ang kanyang puso. Pagdating niya sa medical center, bumati sa kanya ng may respeto ang mga sundalo sa may pintuan. Sa kanyang tipikal na masiglang paraan, tumakbo si Nana paakyat sa ikalawang palapag. Ngunit pagbukas niya ng pinto, nakita niya sina Rem, Hummingbird, at Lily na walang gana sa may lamesa. Nang makita siya, agad silang tumayo para batiin siya. Natuwa si Nana sa presensya ng kanyang mga kaibigan. Nagdala si Rem ng baraha, sinasabing natutunan niya ang isang bagong laro mula kay Andrea. Pinagsabihan naman siya ni Lily, sinasabing kung ganun din sana ang sigasig niya sa pag-aaral ng bagong kaalaman mula sa prinsipe, hindi siya mahuhuli. Napatawa si Nana sa kanilang tagpo, pakiramdam niya ay bumalik siya sa academy ni Professor Carl, nabubuhay ang masasayang araw na iyon. Pagdating ng gabi, ang lahat ay nakabalik na sa kani-kanilang tahanan. Pinapatuyo ni Rem ang kanyang buhok habang nakayuko kay Lily na nakaupo sa mesa. Inamin ni Rem na naiinggit siya kay Nana. Walang lingon na tumanggo lamang si Lily. Minsan na ring nabanggit ni Rem kung paanong ang mga sundalo at taga-nayon ay may malalim na respeto kay Nana. Nais din ni Rem na magkaroon ng ganoong paggalang. Ipinaliwanag ni Lily na ito ay dahil sa higit kalahati ng mga tao sa bayan ay natulungan ni Nana. Hinimok ni Lily si Rem na maging masigasig sa pagtulong sa mga tao o paghasa ng kanyang sariling kakayahan. Sa gabi bago matulog, dala-dala pa rin ni Rem ang mga salitang ito sa kanyang isipan. Kahit alam niyang tama ang sinabi ni Lily, hindi niya maiwasang maramdaman ang kawalang saysay sa kanyang posisyon sa unyon ng mga mangkukulam.
Hindi niya nais na magpatuloy sa ganitong pakiramdam at ayaw niyang sayangin ang pagkakataong ito. Gabi-gabi, hirap siyang makatulog. Kinabukasan, may madilim na bilog sa kanyang mga mata, kumatok si Rem sa opisina ni Roland. Nang makita siya ni Roland, inisip niya na si Rem ay baka nabuli. Umiling si Rem at yumuko sa kanyang mesa. Ipinaalala niya kay Roland na minsan niyang sinabi na mayroon siyang malaking potensyal, ngunit hindi pa umaasenso ang kanyang kakayahan. Hindi mapigilan ni Roland ang tumawa. Iniisip din niya ang parehong problema. Ipinayo ni Agatha na bukod sa palaging pagsasanay, may isa pang paraan para mapabuti ang kasanayan ng isang tao sa pamamagitan ng biglaang kamulatan. Upang matulungan si Rem, nagtanong siya tungkol sa kanyang kaalaman sa magnetismo. Matapos marinig ang sagot niyang parang textbook, napagtanto ni Roland na habang kaya niyang banggitin ang konsepto, hindi talaga siya lubos na nakakaunawa nito. Gumuhit siya ng diagram at sinimulang ipaliwanag. Nang laki ang mga mata ni Rem habang sinusubukang unawain, ngunit nalito siya. Nang makita ang kanyang pagkalito, pinakalma siya ni Roland. Sinabi niya na ayos lang kung hindi niya agad maintindihan. Hiniling niyang sundan ni Rem ang isang partikular na pamamaraan ng pagsasanay, at kung maaari, subukan niyang baguhin ang direksyon ng mga linya ng magnetic field, tulad ng pagpapalit mula kaliwang kamay patungo sa kanan. Sinabi ni Roland na kung makakasanayan niya ang pamamaraang ito, maghahanda siya ng isang maliit na laruan para kay Rem bilang regalo. Kapag ganap ng nahasa ni Rem ang teknik na ito, kusa ring iasenso ang kanyang kakayahan.